Mahigpit na hinawakan ni Bai Qingling ang maliit na sisidlang kulay ube, handang gamitin ito bilang huling paraan kung sakaling mapilitan siyang tumakas sa kapahamakan. Sa harap niya, galit na hinarap ni Muzilan si Bai Qingling at tinanong kung wala ba itong nararamdaman, kung wala ba siyang kahit katiting na guilt at kung tuluyan na nitong kinalimutan ang nakaraan. Nanatiling tahimik si Bai Qingling, nakatayo lamang at nakatingin sa kanya. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Muzilan habang nagpapatuloy siya, sinasabing silang lahat sa silangang lupain ay bulag at hindi kayang makita ang katotohanan. Kasabay nito, dahan-dahan siyang umaangat sa ere habang napapalibutan ng umiikot na enerhiya, at sa tindi ng galit ay tinawag niyang walang puso at walang utang na loob si Bai Qingling. Lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan hanggang sa biglang bumuhos ang maliwanag na asul na liwanag mula sa itaas, tumama sa paligid at nagdulot ng matinding pagbabago sa enerhiya. Nanlaki ang pulang mga mata ni Bai Qingling habang nakatitig sa liwanag at mahina niyang sinabi, "Nagbalik na." Kasunod nito ay inamin niyang bumalik na rin ang lahat ng alaala tungkol sa demonic sword. Sa loob ng blissful heavenly palace, makikita ang wasak na paligid habang nakatayo si Empress Yin na may hawak na sandata, napapalibutan ng usok at mga sugatang tao, at may mga boses na sumigaw na siya ang tagapagtanggol ng Sheji sect, kasalukuyang leader ng Huang sect, at maging ang gate master ng Yinshi Gate. Sa gilid, nag-usap ang ilang tao at sinabi nilang agad na pinabagsak ng Empress Yin ang Empress Yin's attack, halatang gulat at hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Biglang tumawa ng malakas si Ji Taimei, puno ng kumpiyansa at panunuya, tila hindi man lang siya nababahala sa nangyari. Dagdag pa ni Ji Taimei, handa silang kumilos ng padalos-dalos at labanan ang Demon Emperor kahit hindi pa lubos na nauunawaan ang sitwasyon. At tinanong kung naisip ba nila ang magiging kapalit nito. Sa paligid, may mga nagbulungan at nagduda, sinasabing kung hindi si Empress Yin ang umatake kanina, maaaring si Ji Taimei ang may gawa nito. Ngunit nanatiling kalmado si Empress Yin, bahagyang nakangiti habang inuulit ang salitang, kapalit, tila ba minamaliit ang mga paratang laban sa kanya. Pagkatapos ay direkta niyang hinarap ang akusasyon, tinanong kung tunay bang iniisip ni Ji Taimei na siya ang traidor, ang nagpakawala ng calamity sa internal territory, at ang may pukana ng lahat ng kaguluhang ito. Agad namang sumagot si Ji Taimei, galit at mariing itinanggi ang paratang, sinasabing isa itong kasinungalingan at paninira laban sa kanya. Nakatayo si Empress Yin sa gitna ng wasak na lugar, hawak ang kanyang sandata, habang malamig niyang sinabi na ang mga salitang iyon ay para lamang kay Ji Taimei at hindi pa umaabot sa mga bayani ng silangang lupain. Lumapit ang tingin niya at may mapanuyang ngiti habang sinasabing hindi niya kayang lokohin ang isang empress na nakipaglaban kay Muzinlan sa loob ng 1,000 taon. Sa harap niya, sumagot si Ji Taimei at inamin na oo, nakipagtulungan siya kay Saint Mu, ngunit para iyon sa kinabukasan ng demonic cultivation at para makalikha ng mas maayos na mundo. Ngunit agad siyang tinapatan ni Empress Yin, malamig ang mga mata habang sinasabing kilala niya si Ji Taimei at wala itong dapat ikatakot, dahil ang tunay na dapat niyang katakutan ay ang hinaharap ng demonic path na haantong lamang sa ganap na pagkawasak. May kumpiyansang ngumiti si Empress Yin at iginiit na hanggat hindi bumabalik ang tunay na emperor ng demonic path, mananatiling mali ang landas na tinatahak nila, at babalik lamang ito sa kapahamakan. Sa gitna ng usok at pagkawasak, napatingin si Ji Taimei sa paligid at napaisip, habang inamin niyang hindi niya kayang talunin si Bai Qingling at marahil ay hindi rin kakayanin ng iba. Sa itaas ng kalangitan, biglang lumitaw ang isang napakalakas na presensya, umiikot ang asul na enerhiya habang may isang anyong lumulutang sa gitna nito, dahilan upang mapatingala ang lahat at maramdaman ang nakakatindig balahibong aura ng isang espada. Sa ibaba, napatingin si Bai Qingling at may bahagyang ngiti habang tinawag si Muzinlan. Tinatanong kung iniisip ba nitong tapos na ang lahat sa simpleng paraan. Habang naglalakad si Bai Qingling, sinabi niyang kung ilalabas ang katotohanan, dapat makita ito ng lahat, at panahon na para malaman kung kanino talaga nabibilang ang kanyang puso. Sa itaas, kinilala ni Empress Yin ang anyong lumulutang bilang si Muzinlan at sinabing hindi siya nagkakamali matapos niya itong hanapin sa loob ng maraming taon. Si Hongyi ang nagsalita at napansin niyang kahalintulad ito ng nangyari noon, na tila may naglalabas ng mga alaala ni Muzinlan. Habang nakatingin si Lady Ren, malamig niyang sinabi na kung pira-pirasong alaala lamang ito, may mga detalye na hindi tugma,
kaya may mali sa nakikita nila. Sa langit, makikita ang anyong napapalibutan ng asul na enerhiya, tila isang alaala na unti-unting nabubuo. Napaisip si Ji Taimei at napagtantong maaaring ito ay mga alaala ni Bai Qingling, ngunit nag-alala siya kung kailan siya makakakilos. Bigla siyang napalingon at tinawag si Yi nang maramdaman ang presensya nito. Sa gilid, ngumiti si Empress Yin habang lumapit si Hua Yuerong at magalang na nagpakilala bilang Hallmaster ng Yingwei Hall ng Changming Sect. Ipinatong ni Hua Yuerong ang kanyang kamay at lumapit kay Empress Yin, saka siya niyakap ng may lamang at may ngiting nagsabing matagal na silang hindi nagkita at talagang namiss niya ito. Habang nakangiti, sinabi ni Empress Yin na malaking karangalan para sa Changming Sect ang presensya ng mga bisita mula sa iba't ibang sekta, ngunit tila may bahid ng panunukso sa kanyang tono. Paglingon niya, tinanong niya kung talagang lalayo ang sect leader sa ganitong mahalagang oras ng pagtanggap sa mga panauhin. Sumagot si Ji Taimei at sinabing kahit narinig niya ang alitan sa pagitan ni Hua Yuerong at ng Demon Lord Xingling, hindi pa rin ito sapat para manghusga, at kahit puno ng hirap ang kanilang landas, sigurado silang makakamit nila ang kanilang layunin. Sa gilid, namumula ang mukha ni Hua Yuerong, tahimik ngunit tila may halong emosyon, habang si Ji Taimei naman ay napangiti at sinabing maayos nang nalutas ang sitwasyon tungkol sa pagtakas ng demonic beast at ang biglaang paglitaw ni Hua Yuerong. At hinamon si Bai Qingling na lumabas at ipaliwanag ang lahat. Kasabay nito, itinuro niya ang kalangitan at inanyayahan ang lahat na tingnan muna ang anyo ni Muzinlan sa itaas, sinasabing hindi dapat palampasin ang ganitong pagkakataon. Sa gitna ng umiikot na asul na enerhiya, mahigpit na hinawakan ni Muzinlan ang espada at walang pag-aatubiling itinulak ito sa kanyang sariling katawan, dahilan upang sumabog ang dugo at mag-ulat ang lahat sa kanyang ginawa. Kasabay ng lakas ng puwersa, parehong nahulog sina Muzinlan at ang isa pang anyo mula sa mataas na lugar, habang ang dugo ay kumalat sa hangin at bumagsak pababa. Sa ibaba, napasigaw ang mga tao sa gulat at hindi makapaniwala, nagtatanong kung bakit sinaksak ni Muzinlan ang kanyang sarili at kung saan nanggaling ang anyong nakasuot ng itim. Sa gitna ng kaguluhan, makikita si Muzinlan na nakaluhod sa lupa, kaharap ang isa pang bersyon ng sarili, habang malamig nitong sinabi na kahit anong mangyari, kaya niyang gawin ang parehong bagay sa kanya. Biglang bumaon ang espada sa lupa, kasabay ng mabigat na katahimikan na bumalat sa paligid. Pag-angat ng tingin ni Muzinlan, mariin niyang sinabi na nangako ito na hindi magdudulot ng gulo sa laban na ito, at tinanong kung binibali na ba nito ang pangakong iyon. Habang nakahandusay ang isa, malamig niyang sinabi na kahit nakapasok si Muzinlan sa Demon Emperor's Palace at nalampasan ang mga nakamamatay na porma sayon, wala pa rin itong tsansang magtagumpay gamit ang katawan na iyon. Agad namang sumagot si Muzinlan, galit na galit, sinasabing kalahati ng katawan na iyon ay kanya at hindi siya papayag na gumawa ito ng isang napakalaking pagkakamali. Sa ibaba, nagulat ang mga tao at hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan, habang ang iba ay tila namamangha sa kakaibang sikreto na unti-unting nabubunyag. Sa gitna ng malamig na hangin, humarap si Muzinlan at diretsyong sinabi na ito na ang kanyang huling reincarnation sa mundong ito, at pagkatapos nito ay wala nang susunod pa. Ipinaliwanag niya na matapos ang buhay na ito, dalawa lamang ang kahihinatnan nila, ang umakyat sa langit o tuluyang mahulog sa impyerno ng walang muling pagsilang. Ngunit tumutol ang isa pang anyo, sinasabing walang saysay ang pag-akyat kung sa huli ay pareho lang ang wakas, at mas mabuting hayaan ang mundo na umikot sa sarili nitong kapalaran. Mariing sumagot si Muzinlan at iginiit na kung hindi niya lilinisin ang mundo mula sa mga demonic cultivators, wala ring saysay kahit maging Celestial Emperor pa siya. Mahigpit niyang hinawakan ang espada at sinabi na ang kasamaan ay dapat lipulin at ang kabutihan ay dapat mineg, at handa niyang gawin ang lahat ayon sa kalooban ng langit. Ngunit agad itong tumutol, galit na sumigaw at sinabing wala siyang karapatang magbanta, at iginiit na kung wala ang demonic sword, hindi siya magiging karapat-dapat bilang leader ng Daoist sect. Mahigpit na hinawakan ni Muzinlan ang espada at mahina niyang binanggit ang pangalang Muzinyan, bago iginiit na kahit wala ang sandatang iyon, kaya pa rin niyang lipulin ang demonic path. Sa isang iglap, itinapon niya ang espada pababa sa bangin, ngunit bago pa ito tuluyang bumagsak, agad itong sinalo ni Bai Qingling. Habang hawak ang demonic sword, sinabi ni Bai Qingling na ang sandatang iyon na minsang ginamit sa gitna ng mga porma sayon ng Demon Emperor ay kusang napunta sa kanya. May ngiti sa kanyang labi, idinagdag niyang kapag nakuha niya ang kapangyarihan nito,
lalo siyang lalakas at matutupad ang matagal na niyang ninanais. Sa ibaba, nagulat si Huayuerong at tinawag si Bai Qingling, nagtatanong kung sino ang naglalantad ng kanyang mga alaala tulad ng nangyari sa Flame Demon Tower Trial. Ngunit agad itong pinutol ni Empress Yin, mariing sinabing hindi pa tapos ang alaala at may mas mahalaga pang susunod. Sa gitna ng kagubatan, itinaas ni Bai Qingling ang espada at buong tapang na sinabi na kahit ang Heavenly Dao ay hindi siya mapipigilan at lalo lamang siyang lalakas. Dagdag pa ni Bai Qingling, papatayin ang lahat ng pumatay sa kanyang mga magulang at sa pamilya ni Huayuerong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang hustisya. Habang tahimik lang na nakatingin si Mu Zinlan, galit na sumigaw si Bai Qingling na pagbabayaran niya ang mga ito ng 100 beses. Biglang naging alerto si Bai Qingling at sumigaw, tinatanong kung sino ang naroon. Ngunit agad na lumitaw si Mu Zinlan at may bahagyang ngiting nagsabing nagulat siya na naramdaman nito ang kanyang presensya. Pinagmasdan siya ni Bai Qingling at sinubukang hulaan kung anong teknik ang ginamit nito, ngunit agad din niyang napagtanto na ito ay isang sinaunang concealment art ng pamilya Bai. Tahimik na kinumpirma ni Mu Zinlan ang kanyang hinala at diretsyong sinabi na siya ang huling tagapagmana ng pamilya Bai, taglay ang likas na Demon Seed, at mas madali siyang matagpuan kaysa inaasahan. Sa malamig na tinig, tinanong kung narito ba siya upang patayin siya o kunin ang demonic blood sa kanyang katawan. Mariing hinawakan ni Bai Qingling ang espada at sinabi niyang kahit sino pa ang kalaban, para sa kanya ay parang tuyong damo lamang ang mga ito. Sa isang mabilis na galaw, iwinasiwas niya ang espada at naghanda sa laban, puno ng determinasyon at galit. Tahimik na pinanood siya ni Mu Zinlan at malamig na binanggit na isa siyang tunay na likas na Demon Seed. Habang papalapit siya, itinutok ni Bai Qingling ang espada at mariing tinanong kung bakit nito nais agawin ang kanyang sandata. Mahigpit na hinawakan ni Bai Qingling ang espada at may kumpiyansang sinabi na dahil itinapon ito ni Mu Zinlan at siya ang nakapulot, siya na ngayon ang tunay na may-ari nito. Tahimik lamang na ngumiti si Mu Zinlan, ngunit sa kanyang mga mata ay may malamig na liwanag na biglang kumislap. Sa isang iglap, umangat ang kanyang katawan at sumabog ang malakas na asul na enerhiya sa paligid, dahilan upang mapa-attract si Bai Qingling habang nakatutok pa rin ang espada sa kanya. Sa ibaba, nagulat ang mga tao at napatanong kung paano nakaligtas si Bai Qingling noon kahit bata pa siya. Agad namang napagtanto ni Huayuerong na ang kanilang nakikita ay alaala ng demonic sword, at doon niya naunawaan kung bakit sinasabing may dalawang kaluluwa sa loob ng katawan ni Mu Zinlan. Lumapit si Huayuerong kay Empress Yin at nagtanong kung alam na ba nito ang nakaraan ni Bai Qingling mula pa noong una. Kalmadong sumagot si Empress Yin at sinabing noong una niyang makilala si Bai Qingling, taglay na nito ang intensyon ng espada ni Mu Zinlan, ngunit si Mu Zinlan mismo ay wala pa sa kanyang tabi. Idinagdag pa niya na sa huling pagkakataon na naglaban sila, bigla na lamang naglaho ang babaeng nakaitim at walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari. Kalmadong ipinaliwanag ni Lady Ren na ang nakikita nila ay ang nakaraan ni Bai Qingling, at maaari lamang itong masaksihan sa pamamagitan ng alaala ng demonic sword. Sa loob ng alaala, hinarap ni Bai Qingling si Mu Zinlan at may kumpiyansang sinabi na marami siyang narinig tungkol sa kanya, ngunit sa sandaling iyon ay talo na siya. Agad namang sumagot si Mu Zinlan, nagtataka kung paano siya matatalo at inis na tinanong kung bakit siya tinawag na auntie. Ngunit ngumiti lamang si Bai Qingling at sinabi na nagpakita agad siya ng pagkabalisa, at iyon ang kanyang unang pagkakamali. At kahit pa ang kanyang mga laman loob ay hindi tunay, nakatakda pa rin siyang matalo. Ipinakita ni Bai Qingling ang kanyang katawan na tila walang laman sa loob, dahilan upang mapansin ang kakaibang kondisyon niya. Ngunit sa malamig na ngiti, sinabi niyang nagduda agad si Mu Zinlan, at iyon ang kanyang ikalawang pagkakamali. At sa huli, ibinunyag niya na ang kanyang pagkabalisa at pagdududa ang siyang nag-trigger ng goo poison na matagal na niyang inihanda. Agad na napansin ni Mu Zinlan ang kakaiba at diretsyong tinanong kung kailan pa siya nilagyan ng soul-disrupting goo, hindi makapaniwala na nagawa iyon habang sila'y nag-uusap. Ngunit kalmado lamang si Bai Qingling at ipinaliwanag na hindi mahalaga kung kailan iyon nangyari, ang mahalaga ay sapat na iyon upang pansamantalang pigilan ang kanyang divine soul. Unti-unting nanghina si Mu Zinlan, napapangiwi sa sakit habang ang berdeng enerhiya ay kumakalat sa kanyang katawan. Sa malamig na ngiti, binati siya ni Bai Qingling at tila pinupuri pa ang kinalabasan ng kanyang plano.
Ngunit kahit nanghihina, nagsalita pa rin si Mu Zinlan at sinabing naging padalos-dalos si Bai Qingling at hindi niya dapat kinuha ang espada na iyon. Sa kabila ng lahat, pilit siyang tumayo, humihingi ng kapatawaran habang ibinabalik ang espada, tila tinatanggap ang naging resulta ng laban. Sa labas ng alaala, pinapanood ng lahat ang nangyayari, at may mga hindi makapaniwala habang ang iba naman ay humanga sa nakita, na tinawag itong isang kamangha-manghang pangyayari. Napangiti si Mu Zinlan at tinawag si Bai Qingling na tusong nilalang. May kumpiyansa niyang inalok ang demonic sword, ngunit may kapalit na kondisyon, habang nanatiling tahimik si Bai Qingling. Nagtaka si Bai Qingling at agad na nagtanong kung ano iyon. Lumapit si Mu Zinlan at malamig na sinabi na kung tatanggapin niya ang espada, magiging disipulo siya nito at kailangang sundin ang kanyang mga ituturo sa landas ng espada. Walang pag-aalinlangan, agad na lumuhad si Bai Qingling at nagpakumbaba, tinanggap ang kondisyon at kinilala siya bilang kanyang guro. Nasiyahan si Mu Zinlan at sinabi na iisa lamang ang tinatanggap niyang disipulo sa buong buhay niya, at ngayon ay siya na iyon. Ngunit hindi pa doon nagtatapos, idinagdag niya na may isang espesyal na ritual na kailangan nilang gawin, at pinapalapit siya. Bahagyang nag-alinlangan si Bai Qingling at nagtanong kung anong klaseng ritual iyon. Ngunit ngumiti si Mu Zinlan at tinanong kung natatakot ba siya, at kung sa tingin niya ay mas nakakatakot siya kaysa kay Mu Zinlan. Sa huli, walang pag-aalinlangang sumagot si Bai Qingling, oo. Dahan-daang lumapit si Mu Zinlan, hanggang sa halos magdikit ang kanilang mga mukha, may mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Sandaling napatigil si Bai Qingling, at sa isang kisap mata, bigla siyang hinalikan. Naiwan ang lalaki na tuluyang napatulala, hindi makapaniwala sa nangyari. Sa labas ng alaala, napasigaw si Empress Yin sa gulat, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, habang ang iba ay napatulala rin. Biglang nagbago ang eksena at bumalik sa kasalukuyan, kung saan nakatayo si Bai Qingling kasama ang iba, tahimik ngunit may iniisip. Kasama niya sina Shinger at Lizzo, na parehong nakatingin sa kanya habang ramdam ang bigat ng sitwasyon. Sa malamig na tono, sinabi ni Bai Qingling na manatili na lamang sina Shinger at Lizzo sa ibaba at huwag na umakyat. Sumagot sina Shinger at Lizzo at nag-alala para kay Bai Qingling, ngunit agad din nilang pinili na sundin ang kanyang utos at huwag siyang gambalain. Sa malamig na tono, ipinaliwanag ni Lizzo na kahit ang mga alaala ay inilalantad sa harap ng lahat, ang tunay na laban ay nasa pagitan pa rin ng 2 taong direktang maghahalo ang kapalaran. Sa itaas ng bangin, nakatayo si Bai Qingling at tahimik na pinagmamasdan ang nangyayari, sinasabing ang tanging magagawa niya ngayon ay panuurin ang lahat hanggang sa huli. Sa harap niya, lumitaw si Mu Zinlan, nakatayo sa gitna ng kumikislap na enerhiya, handang harapin ang kahihinatnan ng kanyang mga lihim. Sa malamig na titig, tinanong siya ni Bai Qingling kung ang pagbubunyag ng mga alaala ay maituturing bang paghihiganti, o dahil sa iisang katawan na kanilang pinaghahatian, ay pareho nilang kailangang pasanin ang kahihiyan. Ngunit kalmado lamang si Mu Zinlan at inamin na ang kanyang lihim ay tuluyan ng nabunyag sa mundo, at handa siyang harapin ang kahihinatnan kahit pa magwakas silang dalawa. Habang papalapit siya, tinanong niya si Bai Qingling kung sa lakas lamang ng boses Lin mo, kaya ba talaga nitong tapusin ang laban? Kalmadong sinabi ni Mu Zinlan na sa sandaling iyon ay tila kulang pa ang sitwasyon, ngunit dahil ang alaala ay ipinapakita sa kalangitan, posible pang magbago ang takbo ng mga pangyayari. Sa ibaba, nagkagulo ang mga tao, may ilan na natutuwa at kinikilig sa kanilang nasasaksihan, habang ang iba ay nagulat sa posibilidad na ang babaeng nakaitim at si Mu Zinlan ay iisa lamang. May mga nagsimulang magtanong kung ano sana ang naging kapalaran kung mas maaga silang nagsama, at kung nagbago ba ang takbo ng demonic at righteous paths. Samantala, napaisip si Hong Yi at nagduda kung si Mu Zinlan ba ang tunay na godmother, habang si Lady Ren ay naguluhan kung paano siya makikipagkompetensya kay Huayuerong kung ganoon ang katotohanan. Sa gilid, mariing iginiit ni Huayuerong na siya pa rin ang una at hindi siya papayag na maagawan ng pwesto sa puso ng bida. Tahimik na nagmasid si Empress Yin at napagtanto na ang pangyayaring ito ay makakaapekto hindi lang sa demonic cultivation kundi pati sa ibang sekta. Gayunpaman, naisip niyang kahit ilabas ang alaala, hindi nito kayang pabagsakin si Xiao Qingling at maaari pa nila itong gamitin sa kanilang kapakinabangan. Biglang natigilan si Bai Qingling at nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla siyang hinalikan ni Mu Zinlan.
Napaatras si Bai Qingling at nagulat sa ginawa ni Mu Xinlan, ngunit tila hindi ito sineseryoso ng babae at tinukso pa siya, tinatanong kung bakit parang nahihiya siyang parang babae. Ngumiti si Mu Xinlan at ipinaalala na iyon ang paraan niya sa pagtanggap ng mga disipulo, habang si Bai Qingling naman ay nagtanong kung anong uri ng lineage ang kanyang kinabibilangan. Saglit siyang nag-isip, saka sinabi na ang kanilang landas ay simple lamang, ang naglilinang ng espada ay siya ring naglilinang ng kapangyarihan. May mapang-akit ng ngiti, idinagdag niya na dahil konektado siya sa Mystic Cloud Palace, itinuturing niya ang sarili bilang unang sect master ng Osiris Sword Sect. Habang nakadikit ang mukha ni Bai Qingling sa kokomilon ni Mu Xinlan, nanatili siyang kalmado at diretsahan itong kinompronta, tila hindi tinatablan ng pang-aakit. Ngunit natawa lamang si Mu Xinlan at buong kumpiyansang sinabi na wala siyang bahid ng katandaan at walang kapintasan ang kanyang mukha, habang yakap-yakap si Bai Qingling. Narinig ni Bai Qingling ang mapanuksong tono ni Mu Xinlan habang tinutukso siya tungkol sa mga demonic cultivator na mahilig mang-abala ng mga binata, at agad niyang ibinunyag na alam niyang nagsinungaling ito tungkol sa mga patakaran ng pagtanggap ng alagad. Ngunit hindi nagpatinag si Mu Xinlan at sa halip ay inalok siya ng isang natatanging sword technique na walang kapantay sa demonic path, kaya tinanong kung handa ba siyang matuto. Sandaling natahimik si Bai Qingling, ngunit sa huli ay yumuko siya at buong galang na humingi ng gabay bilang alagad. Natuwa si Mu Xinlan at sinabi na ganoon nga ang gusto niya, saka siya ngumiti na para bang nasiyahan sa naging desisyon nito. Sa kabila nito, napaisip si Bai Qingling kung bakit pakiramdam niya ay tila siya pa rin ang dahado kahit makuha niya ang ganitong kapangyarihan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mu Xinlan nang mapansin niyang may kakaiba, at walang pag-aalinlangan niyang hinayla ang damit ni Bai Qingling upang tingnan ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nabunyag ang nakakagulat na katotohanan na wala itong mga internal organs. Napatingin si Mu Xinlan sa dibdib ni Bai Qingling at napansing ganap itong walang laman sa loob, bagay na hindi dapat mangyari sa isang napakalakas na katawan, kaya agad siyang nagtanong kung bakit ito nangyari. Kalmadong ipinaliwanag ni Bai Qingling na minsan niyang isinugal ang lahat upang iligtas ang isang dalaga, ibinigay ang asensya ng kanyang mga internal organs, kaya nasira ang mga ito at kinailangan niyang itago at alagaan ang natira sa isang ligtas na lugar. Bahagyang napataas ang kilay ni Mu Xinlan at tinanong kung mahalaga ba sa kanya ang babaeng iyon, ngunit saglit na nanahimik si Bai Qingling bago tahimik na umamin na mahal niya ito. Napangiti si Mu Xinlan at napabuntong hininga na tila hindi sineseryoso ang sagot. Habang pabirong hinahampas ni Mu Xinlan si Bai Qingling, mapanuksong niyang tinanong kung gaano pa ito kabata para maunawaan ang pag-ibig. Sa dismayadong ekspresyon, napabuntong hininga si Bai Qingling, alam na niyang ganito ang kahihinatnan. Sa isang iglap, hinayla ni Mu Xinlan si Bai Qingling at walang kahirap-hirap siyang binuhat. Nagulat ang lalaki, hindi makapaniwala sa kanya, narinig niya ang malamig na unit tiyak na alok kung susunod siya rito, hindi nito tatrituhan ng hindi patas. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.